I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Other gods. Ang linaw nito ha. Yung mga santo natin, hindi naman yun other gods. Tinuturing ba namin ang larawan? Kahit larawan ni Kristo? Tinuturing ba namin ng Panginoon? Hindi. Okay, so sabi niya, hindi naman daw other gods o hindi nila itinuring na Diyos ang mga santo. Pero kapag binasa mo mismo ang talata na ginamit niya, ay malinaw kung paano nagiging other gods ang isang imahen o rebulto. Dahil ang utos ng Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng larawan ng anumang nilalang upang sambahin. Ayan, doon pa lang sa salitang upang sambahin, dyan makikita kung paano nagiging ibang Diyos ang isang imahen. Hindi dahil sa materialis niya, kundi dahil sa purpose kung bakit ito ginawa at kung ano ang ginagawa mo sa harap ng imahen. Kaya sa verse 5, inutos ng Diyos na huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Yung dalawang words na yuyukuran at sasambahin are both acts of worship. Sa Hebrew word, ang ginamit ay hitpael form. Ibig sabihin, reflexive o intensive action. To bow down, to prostrate oneself, to submit, to show reverence to someone in higher authority, gaya ng Diyos o Hari. Kaya sa religious context, ang hitpael ay literal na nagpapakita ng submission, recognition of authority, and reverence. So kapag ginawa mo ang ganitong mga action sa isang rebulto, kahit sabihin mo pang hindi ko naman siya itinuring na Diyos, ngunit yung action mo mismo ang nagsasabi na pagsamba ang ginagawa mo. Kaya malinaw, ang isang imahen ay nagiging Diyos-Diyusan kapag ito ay niluluhuran, niyuyukuran, pinaglilingkuran o sinasamba. At oo, may mga pagkakataon sa Biblia na nagpagawa ang Diyos ng mga imahen tulad ng cherubim, bronze serpent sa panahon ni Moses at marami pa. Pero hindi nila yun sinamba, hindi nila yun niluluhuran, pinaglilingkuran, walang pag-aalay, walang devosyon. Kaya hindi ito nagiging Diyos-Diyusan sa kanila. Ang problema kasi ay hindi ang pagkakaroon ng carving o art, ang problema ay pagsamba. Once na ang isang imahen ay tinatratong may sacred power, niluluhuran, iniiyakan, hinahawakan for blessings, di ba? Sa mga prosesyon, makikita mo na may mga nakahagis ng towel para ipunas doon sa rebulto. Kaya ang rebultong pinaglilingkuran ng tao, dinadasalan, ito ay nagiging Diyos-Diyusan sa kanya. Other gods, ayon mismo sa utos ng Diyos. Kaya kahit sabihin ng tao na hindi ko naman siya itinuring na Diyos, ngunit yung mga ginagawa niya ay ang mismo nagsasabi na ito ay isang pagsamba, kaya ito ay nagiging Diyos-Diyusan sa kanya. Kaya ipinag-utos ng Diyos na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin.